Magandang araw sa lahat. Ako si Tech Haha. Simulan na natin. Hi guys, this is Tech Haha. Let's start today's lesson. 안녕하세요 여러분, 테크하입니다. 그럼 오늘 수업을 시작하겠습니다. Subscribe to this channel, share, like and comment for more videos. Hoy Mike, Emma. Ang tagal na rin mula nang mag-usap tayo tungkol sa mas malalalim na paksa. Marami akong iniisip kamakailan. Hey Mike, Emma, it's been a while since we've talked about deeper topics. I've been thinking a lot about recently. 안녕, 마이크, 임마. 우리가 깊은 주제에 관해 이야기한 지 오래됐네요. 요즘 제가 많이 생각하고 있던 거라서요. Nakakatuwa, Sarah. Ano ang naisip mo tungkol dyan? That's interesting, Sarah. What got you thinking about that? 흥미롭네요, 사라. 그런 생각을 하게 된 계기가 뭐예요? Palagay ko halo-halong mga bagay siya, kasalukuyang pangyayari, personal na pagsubok. Sinusubukan kong malaman kung ano ang kahulugan ng pananampalataya sa akin. I guess it's been a mix of things, current events, personal challenges. I've been trying to figure out what faith means to me. 여러 가지 이유가 있어요. 최근의 사건 및 개인적인 도전들. 그래서 신앙이 제게 무슨 의미인지 고민하고 있어요. Naiintindihan ko talaga. Para sa akin, ang pananampalataya ay isang paraan upang makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ikaw, Mike? I totally get that. For me, faith is a way to find peace amidst chaos. How about you, Mike? 완전히 이해해요. 신앙은 저에게 혼란 속에서 평화를 찾는 방법이에요. 마이크는 어떻게 생각해요? Akala ko noon, ang pananampalataya ay tungkol lamang sa mga paniniwala sa relihiyon. Ngunit nitong mga nakaraang araw, napagtanto ko na ito ay tungkol din sa pagtitiwala at pag-asa sa mga bagay na hindi natin nakikita. I used to think faith was just about religious beliefs, but lately, I've realized it's also about trust and hope in things we can't see. 저는 신앙이 단지 종교적인 믿음이라고 생각했었는데, 요즘에는 보이지 않는 것들에 대한 신뢰와 희망이라고 깨달았어요. Makatuwiran yon. Sa palagay mo ba ay kailangang konektado ang pananampalataya sa relihiyon? That makes sense. Do you think faith has to be connected to religion? 그 말이 이해돼요. 여러분은 신앙이 꼭 종교와 연결되어야 한다고 생각하세요? Hindi naman. Sa palagay ko, ang pananampalataya ay maaari ding tungkol sa paniniwala sa kabutihan ng mga tao o pagtitiwala na mangyayari ang mga bagay sa huli. Not necessarily. I think faith can also be about believing in the goodness of people or trusting that things will work out in the end. 꼭 그렇지는 않아요. 저는 신앙이란 사람들의 선한 면을 믿거나 결국 모든 것이 잘 해결될 거라는 믿음일 수도 있다고 생각해요. Sumasang-ayon ako. May tiwala din ako sa aking pamilya at mga kaibigan. Binibigyan nila ako ng lakas kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap. I agree. I have faith in my family and friends as well. They give me strength when things get tough. 동의해요. 저는 가족과 친구들에게도 믿음을 가지고 있어요. 그들은 제가 힘이 들 때 힘을 주거든요. Iyan ay isang magandang paraan upang tingnan ito. Minsan nahihirapan akong mapanatili ang pananampalataya kapag mahirap ang buhay. May payo ba kayo? That's a beautiful way to look at it. I sometimes struggle with maintaining faith when life gets hard. Do you guys have any tips? 그렇게 생각하니 참 아름답네요. 저는 때때로 삶이 힘들 때 신앙을 유지하는 게 어려워요. 조언 좀 부탁드려도 될까요? Nalaman ko na ang pananatiling saligan sa maliliit na pang-araw-araw na ritual ay nakakatulong, kaunting pagmumuni-muni o kahit isang tahimik na sandali sa aking pag-iisip. I find that staying grounded with small daily rituals helps, a bit of meditation or even just a quiet moment with my thoughts. 작은 일상적인 습관 유지가 도움이 돼요. 약간의 명상이나 그냥 조용한 시간을 가지면서 생각을 정리하는 것도 좋아요. Para sa akin, ito ay tungkol sa komunidad. Ang pakikipag-usap sa inyo o sa iba ko pang malalapit na kaibigan ay palaging nagpapanibago sa aking pananampalataya sa sangkatauhan. For me, it's about community. Talking with you guys or my other close friends always renews my faith in humanity. 저는 공동체가 중요해요. 여러분이나 다른 친한 친구들과 이야기하면 인류에 대한 믿음이 항상 새로워져요. Iyan ay isang magandang punto, Mike.
Madalas din akong umaasa pagkatapos ng aming pag-uusap. That's a good point, Mike. I often feel more hopeful after our conversations too. 좋은 지적이에요, 마이크. 저도 우리의 대화 후에 더 희망적으로 느끼곤 해요. At huwag kalimutan ang tungkol sa pananampalataya sa sarili. Ang paniniwala sa iyong sarili ay kasing halaga. And don't forget about self-faith. Believing in yourself is just as important. 그리고 자신에 대한 믿음을 잊지 말아야 해요. 자신을 믿는 것도 중요해요. Talagang. Pinapalakas ng pananampalataya sa sarili ang ating katatagan at tinutulungan tayong harapin ang mga hamon ng direkta. Absolutely. Self-faith boosts our resilience and helps us face challenges head-on. 맞아요. 자기 자신에 대한 믿음은 우리가 도전에 당당히 맞서게 하고 회복력을 강화합니다. Salamat. Ang pahayag na ito ay talagang nakatulong sa akin na makita ang pananampalataya sa isang bagong liwanag. Nakakaaliw malaman na hindi lang ito tungkol sa mas malalaking espiritual na paniniwala, kundi tungkol din sa pang-araw-araw na pagtitiwala at pag-asa. Thanks. This talk really helped me see faith in a new light. It's comforting to know it's not just about bigger spiritual beliefs, but also about everyday trust and hope. 고마워요. 이 대화로 믿음을 새롭게 바라보게 돼요. 큰 영적 신념뿐만 아니라 일상적인 신뢰와 희망도 관련된다는 것에 안심이 돼요. One more time, please. Hoy Mike, Emma. Ang tagal na rin mula nang mag-usap tayo tungkol sa mas malalalim na paksa. Marami akong iniisip kamakailan. Hey Mike, Emma, it's been a while since we've talked about deeper topics. I've been thinking a lot about recently. 안녕, 마이크, 임마. 우리가 깊은 주제에 관해 이야기한 지 오래됐네요. 요즘 제가 많이 생각하고 있던 거라서요. Nakakatuwa, Sarah. Ano ang naisip mo tungkol dyan? That's interesting, Sarah. What got you thinking about that? 흥미롭네요, 사라. 그런 생각을 하게 된 계기가 뭐예요? Palagay ko halo-halong mga bagay siya, kasalukuyang pangyayari, personal na pagsubok. Sinusubukan kong malaman kung ano ang kahulugan ng pananampalataya sa akin. I guess it's been a mix of things, current events, personal challenges. I've been trying to figure out what faith means to me. 여러 가지 이유가 있어요. 최근의 사건 및 개인적인 도전들. 그래서 신앙이 제게 무슨 의미인지 고민하고 있어요. Naiintindihan ko talaga. Para sa akin, ang pananampalataya ay isang paraan upang makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ikaw, Mike? I totally get that. For me, faith is a way to find peace amidst chaos. How about you, Mike? 완전히 이해해요. 신앙은 저에게 혼란 속에서 평화를 찾는 방법이에요. 마이크는 어떻게 생각해요? Akala ko noon, ang pananampalataya ay tungkol lamang sa mga paniniwala sa relihiyon. Ngunit nitong mga nakaraang araw, napagtanto ko na ito ay tungkol din sa pagtitiwala at pag-asa sa mga bagay na hindi natin nakikita. I used to think faith was just about religious beliefs, but lately, I've realized it's also about trust and hope in things we can't see. 저는 신앙이 단지 종교적인 믿음이라고 생각했었는데, 요즘에는 보이지 않는 것들에 대한 신뢰와 희망이라고 깨달았어요. Makatuwiran yon. Sa palagay mo ba ay kailangang konektado ang pananampalataya sa relihiyon? That makes sense. Do you think faith has to be connected to religion? 그 말이 이해돼요. 여러분은 신앙이 꼭 종교와 연결되어야 한다고 생각하세요? Hindi naman. Sa palagay ko, ang pananampalataya ay maaari ding tungkol sa paniniwala sa kabutihan ng mga tao o pagtitiwala na mangyayari ang mga bagay sa huli. Not necessarily. I think faith can also be about believing in the goodness of people or trusting that things will work out in the end. 꼭 그렇지는 않아요. 저는 신앙이란 사람들의 선한 면을 믿거나 결국 모든 것이 잘 해결될 거라는 믿음일 수도 있다고 생각해요. Sumasang-ayon ako. May tiwala din ako sa aking pamilya at mga kaibigan. Binibigyan nila ako ng lakas kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap. I agree. I have faith in my family and friends as well. They give me strength when things get tough. 동의해요. 저는 가족과 친구들에게도 믿음을 가지고 있어요. 그들은 제가 힘이 들 때 힘을 주거든요. Iyan ay isang magandang paraan upang tingnan ito. Minsan nahihirapan akong mapanatili ang pananampalataya kapag mahirap ang buhay. May payo ba kayo? That's a beautiful way to look at it.
I sometimes struggle with maintaining faith when life gets hard. Do you guys have any tips? 그렇게 생각하니 참 아름답네요. 저는 때때로 삶이 힘들 때 신앙을 유지하는 게 어려워요. 조언 좀 부탁드려도 될까요? Nalaman ko na ang pananatiling saligan sa maliliit na pang-araw-araw na ritual ay nakakatulong, kaunting pagmumuni-muni o kahit isang tahimik na sandali sa aking pag-iisip. I find that staying grounded with small daily rituals helps, a bit of meditation or even just a quiet moment with my thoughts. 작은 일상적인 습관 유지가 도움이 돼요. 약간의 명상이나 그냥 조용한 시간을 가지면서 생각을 정리하는 것도 좋아요. Para sa akin, ito ay tungkol sa komunidad. Ang pakikipag-usap sa inyo o sa iba ko pang malalapit na kaibigan, ay palaging nagpapanibago sa aking pananampalataya sa sangkatauhan. For me, it's about community. Talking with you guys or my other close friends always renews my faith in humanity. 저는 공동체가 중요해요. 여러분이나 다른 친한 친구들과 이야기하면 인류에 대한 믿음이 항상 새로워져요. Iyan ay isang magandang punto, Mike. Madalas din akong umaasa pagkatapos ng aming pag-uusap. That's a good point, Mike. I often feel more hopeful after our conversations too. 좋은 지적이에요, 마이크. 저도 우리의 대화 후에 더 희망적으로 느끼곤 해요. At huwag kalimutan ang tungkol sa pananampalataya sa sarili. Ang paniniwala sa iyong sarili ay kasing halaga. And don't forget about self-faith. Believing in yourself is just as important. 그리고 자신에 대한 믿음을 잊지 말아야 해요. 자신을 믿는 것도 중요해요. Talagang. Pinapalakas ng pananampalataya sa sarili ang ating katatagan at tinutulungan tayong harapin ang mga hamon ng direkta. Absolutely. Self-faith boosts our resilience and helps us face challenges head-on. 맞아요. 자기 자신에 대한 믿음은 우리가 도전에 당당히 맞서게 하고 회복력을 강화합니다. Salamat. Ang pahayag na ito ay talagang nakatulong sa akin na makita ang pananampalataya sa isang bagong liwanag. Nakakaaliw malaman na hindi lang ito tungkol sa mas malalaking espiritual na paniniwala, kundi tungkol din sa pang-araw-araw na pagtitiwala at pag-asa. Thanks. This talk really helped me see faith in a new light. It's comforting to know it's not just about bigger spiritual beliefs, but also about everyday trust and hope. 고마워요. 이 대화로 믿음을 새롭게 바라보게 돼요. 큰 영적 신념뿐만 아니라 일상적인 신뢰와 희망도 관련된다는 것에 안심이 돼요. Yun lang po. Salamat sa panunood. Paalam. That's all for today. Thank you for watching. See you again, please. 오늘은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요.